Pagkatapos gumawa ng ilang distansya, kinuha ng babaeng may pulang buhok ang handgun ng lalaki, at sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya ng hindi inaasahan, sinipa niya ito palayo, pagkatapos ay binaril siya ng ilang beses sa puwit bago lumingon at tumakas sa malayo. Nag-aim din si Shanshan sa kanya agad, at 2 putok ang tumagos sa katawan ng babaeng may pulang buhok. Ngunit kahit na ganoon, nagngit-ngit ang babaeng may pulang buhok at patuloy na tumakas ng may sakit. Nang makita ito, akala ni Shanshan ay hahabulin siya sa kanyang motorsiklo, ngunit pinigilan siya ni Tio Lee. Hindi natin alam kung mayroon siyang mga kasabwat sa malapit. Para maging ligtas, isara natin ang tarangkahan at magdepensa muna. Inakala rin ni Shanshan na makatuwiran ang sinabi ni Tio Lee. Mula ngayon, ang lahat ng mga bagong survivors ay kailangang i-quarantine sa safe house. Tio Lee, ipinapasa ko ito sa iyo. Ang lolo ko at si Zhang Qi ay hindi pa alam ang sitwasyong ito. Kailangan kong magmadali sa Tilif City upang gumawa ng mga arrangement. Nang marinig ito, mukhang tuwang-tuwa si Tio Lee. Hindi ko inaasahan na ang isang batang babae na tulad ni Shanshan ay lumaki na naging ganoong desidido at may kakayahan. Samantala, pabalik sa aking panig, kailangan kong linisin ang mga natitirang plant creatures, at ito rin ay isang magandang pagkakataon upang subukan ang lakas ng aking mga galami. Pagkatapos ng fusion, mas malakas ang mga ito kaysa sa mga galami ni Zhang Shengjie, madaling pinuputol ang mga ulo ng mga plant creatures. At ito ay isang area of effect instant kill. Inihanda na rin ni Kuya Chong at Li Cheng ang gasoline. Pagkatapos linisin ang lahat ng mga plant creatures sa paligid, tinipon namin sila at sinunog silang lahat gamit ang gasoline. Nang makita ito, nagulat din si Old He. Ito ba ay isang pakiramdam ng seguridad o ito ay isang pakiramdam ng pagpapahirap? Saktong-sakto, biglang nag-prompt ang sistema, Custom Utopia in Progress. Anumang settlement ay malayang lumaban sa isang invasion ng minsan na kompleto. Nang makita ito, tuwang-tuwa ako. Si Zhang Qi at Shanshan ay talagang hindi ako binaygo. Pagkatapos, dinala ko ang lahat pabalik sa Doomsday Fortress. Nang makita akong bumalik, mabilis na nagsalita si Tio Sheng. Mayroong sitwasyon sa steel plant. Kinuha na ni Shanshan ang inhibitor bilang suporta. Sa pamamagitan ng paraan, Xiaoyong, sino ang mga taong ito? Ipinaliwanag ko, sila ay mga survivors mula sa S-City. Ito si Old He, isang eksperto sa halaman mula sa Academy of Forestry. Ito si Tio Sheng. Isang kasiyahan na makilala ka. Pagkatapos, sinabi ko, si Old He ay pansamantalang mananatili lang dito. Sa loob ng ilang araw, ihahatid kita sa gilid ng S-City Jungle at magtatatag ng isang ikatlong base doon. Saktong-sakto, nagmamadali ring bumalik si Shanshan. Kuya Xiaoyong, kailan ka bumalik? Pagkatapos ay isinaysay niya ang mga pangyayari sa nakalipas na 2 araw. Ngayon, ang lahat ng mga bagong miyembro ay hindi dapat pagkatiwalaan. Nang makita ito, bago pa magsalita si Old He, agad kong sinabi, alam ko na ang iyong background, kaya hindi kayo itinuturing na mga bagong miyembro. Ito ay talagang magandang balita. Nang marinig ito, naguluhan si Shanshan. Anong maganda dito? Dahil nakatanggap ako ng isa pang misyon ng sistema, upang alisin ang mga banta sa kanluran ng lungsod sa kanlurang suburbs. Ang gantimpala ay 120 puntos. Samantala, pabalik sa babaeng may pulang buhok, tumakas siya ng matagal bago sa wakas ay nakarating sa isang ligtas na lugar. Habang humihinga siya, ang tunog ng isang mahabang espada na kumakaladkad sa lupa ay biglang tumunog. Nang makita ito, lumingon ang babaeng may pulang buhok at nalaman na ito ay ang babaeng may kulay abong buhok at ang matipunong lalaki. Ay, kaya pala iniwan ka ng bago mong mga kasama. Upang mabuhay, agad na ipinaliwanag ng babaeng may pulang buhok, hindi, ito ay isang misunderstanding lang. May plano talaga ako. Nang marinig ito, lumipad sa galit ang babaeng may kulay abong buhok. Isang plano, halos ipinapapatay ako ng plano mo. Agad niyang sinabi sa matipunong lalaki na patayin siya. Bagaman ang ating operasyon sa oras na ito ay hindi matagumpay, hindi ito isang ganap na pagkawala dahil kinain natin ang kalbong lalaki at ang babaeng ito. Ngunit sa susunod na segundo, ang babaeng may kulay abong buhok ay biglang umubo ng isang bungkus ng itim na dugo. Isang mahabang espada ang tumagos sa kanyang dibdib. Nabigla, naguluhan. Paano ito nangyari? Nang makita ito,
Agad na nagtanong ang babaeng may pulang buhok. Walang yaka, ginagawa mo na naman ang panloloko na ito. Ngunit ang matipunong lalaki ay gumawa lang ng isang, na senadoryas. Babae ka, anong ikinaiinis mo? Hindi ka dapat nabuhay hanggang ngayon. Nang marinig ito, tiningnan ng babaeng may kulay abong buhok ang babaeng may pulang buhok at pinaalalahanan siya, huwag kang maniwala sa kanya. Noong huli, sinamantala niya ang aking pinsala upang i-ambush ang kalbong lalaki. Ginagawa lang niya ito para sa kanyang sariling kapakinabangan. Sa hinaharap, tiyak na traidorin kanya ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ang babaeng may pulang buhok ay hindi sumagot, sa halip ay naghahanda na kumilos ayon sa sitwasyon. Pagkatapos, nagmakaawa ang babaeng may kulay abong buhok sa matipunong lalaki, ikaw ang pinakanakakalamang ulit. Huwag mo akong patayin mo ang babaeng may pulang buhok, ang babaeng ito. Nasa sitwasyong ito tayo ngayon lahat dahil sa kanya. Sa oras na ito, sumagot ang babaeng may pulang buhok, babae ka, pinag-uusapan mo pa rin ako. Hindi ba pareho lang tayo? Nang marinig ito, ngumiti ang matipunong lalaki at itinaas ang baba ng babaeng may kulay abong buhok. Sige, pareho lang tayong lahat. Huwag nating sisihin ang isa't isa. Ngunit ang iyong mungkahi ay hindi imposible. Nang makita ito, agad ding sumagot ang babaeng may kulay abong buhok, tama iyan, matagal na tayong magkasama, may damdamin tayo sa isa't isa. Paano ako mas masama kaysa sa babaeng iyon? Magagawa ko ang lahat ng kaya niyang gawin. At magagawa ko ang ilang bagay na hindi niya kaya. Ngunit sino ang mag-aakala, isang malamig na ilaw ang biglang kumislap mula sa patalim sa kamay ng matipunong lalaki. Pasensya na, mas gusto ko pa rin ang babaeng may pulang buhok. Sige na, hindi ka na mamamatay. Isang braso at isang binti ay sapat na para makabawi ka. Ang iba ay sa akin. Pagkatapos mong makabawi, paglingkuran mo ako ng mabuti. Samantala, sa Doomsday Fortress, sinabi dati ng babaeng may pulang buhok na nagpanggap siya bilang isang ordinaryong tao at pumasok, at pinatay din ng ilan sa aming mga tao. Nang marinig ito, tiningnan ko si Li Cheng at nagtanong, dapat may alam ka tungkol sa mga cannibals, tama? Sumagot si Li Cheng, hindi lang alam, mahigpit na nagsasalita, isa rin ako sa kanila. Bagaman tiyak na hindi ako kasing mutated tulad ng mga taong iyon, maaari kong tansyahin ang kanilang kalikasan. Ang cannibalism ay nagiging dahilan upang unti-unti nilang mawala ang kanilang pagpipigil sa mga primitibong pagnanasa ng tao, at sila ay magiging labis na makasarili. May maikling pananaw, galit, malisyoso, matako, at mamamatay tao. Mukhang sila ay talagang isang grupo ng mga mapanganib na tao. Tiyak na pupunta ako sa kanlurang suburbs kapag may pagkakataon ako. Ngunit sa ngayon, mayroong mas mahahalagang bagay na gagawin. Old Lee, bantayan mo ng gusto ang steel plant. Mag-report ka agad sa akin kung may mangyari. Di nagtagal, lumipas ang 2 buwan. Sa tuktok ng isang mataas na gusali sa S-City, ilang survivors ang nag-uusap. Ano ang gagawin natin? Dapat ba tayong lumipat? Ang kakaibang ingay na iyon ay lumilitaw tuwing gabi. Alam lang ng Diyos kung anong uri ng halimaw iyon. Kung mag-aantala pa tayo ng mas matagal, mamamatay tayong lahat dito. Di nagtagal, nagdesisyon ang ilan sa kanila. Iligpit agad ang pagkain at mga pangangailangan at lumipat. At kailangan nating umalis sa gabi. Ang mga plant creatures ay napaka-aktibo sa araw. Ngunit ang kanilang kinatakutan ay naging totoo. Saktong-sakto pagkatapos nilang magsalita, isang grupo ng mga plant creatures ang sumugod at tinambakan ang isa sa kanila sa lupa. Nang makita ito, ang iba pa ay patuloy na tumakas pasulong, ngunit di nagtagal ay napaligiran ng mga plant creatures. Walang ya, mamamatay ba talaga tayo dito ngayon? Ngunit saktong-sakto, isa sa kanila ay biglang nagpaalala, ito lang ang tanging daan palabas ngayon. Iyon ay, ang direksyon kung saan nanggagaling ang malakas na ingay. Kahit anong mangyari, patay na tayo. Baka ang tunog na ito ay ang hukbo na dumarating upang iligtas tayo. Ngunit habang tumatakbo sila, bigla silang huminto. Tingnan ninyo, ano iyon sa unahan? Ngunit pagkasabi pa lang nila, isang makapal, mataas na puno ang bumagsak na may malakas na, boom, na lumapag sa harap mismo nila. Nang makita ito, naguluhan ang ilan sa kanila. Anong uri ng halimaw ang maaaring magtulak ng isang puno na tulad nito? Ngunit nang tingnan nila ng mas malapitan, hindi ito isang halimaw. Ito ay si Zhou Xingkai na nangunguna sa mga manggagawa sa Logang. Nang makita ito,
mabilis na sumigaw ang isang survivor, Zhou Xingkai. Sa oras na ito, napansin din ni Zhou Xingkai ang ilan sa kanila. Aliyang, buhay ka pa. Nang marinig ito, sumagot si Aliyang, oo, ngunit anong nangyayari sa inyo? Ipinaliwanag ni Zhou Xingkai na iligtas kami. Ngayon lahat tayo ay nakatira sa M-City. Ngunit pagkasabi pa lang niya, nagbabala si Aliyang ng may takot, Xingkai, tumakbo. Nahahabol tayo ng mga plant creatures na iyon. Nang makita ito, ngumiti si Zhou Xingkai at ikinaway ang kanyang kamay. Huwag kayong magpanik. Huwag kayong magpanik. Isang grupo lang sila ng mga plant creatures. Walang dapat katakutan. Kasabay nito, kinuha niya ang kanyang walkie-talkie. Team 2, nakatagpo kami ng mga plant creatures. Ulitin ko, ang Team 2 ay nakatagpo ng mga plant creatures. Nang marinig ito, agad na naguluhan si Aliyang. Isang grupo lang sila ng mga plant creatures. Walang dapat katakutin. Xingkai, alam mo ba ang sinasabi mo? Sinabi lang ni Zhou Xingkai sa kanilang lahat na lumapit. Di nagtagal, ilang tao na nakasuot ng protective suits at may hawak na mga flamethrowers ang lumitaw. Nang makita ito, natulala si Aliyang. Ano? Ang Team 2 ay itinaas lang ang kanilang mga flamethrowers at nagsimulang mag-spray. Ilang plant creatures ay agad na naging mga fireballs at di nagtagal ay nasunog sa abo. Sa oras na ito, nagmamadali ring dumating sina Li Cheng at Kuya Chong. Ngayon, hindi na natin kailangang harapin ang mga plant creatures na ito mismo. Sa sandaling ito, mas nagulat pa si Aliyang. Ang makapag-organisa ng ganoong kapangyarihan, paano ninyo ito nagawa? Ngumiti si Zhou Xingkai at ipinaliwanag, ito ay lahat salamat kay Pinuno Xiaoyong at sa kanyang grupo. Sa oras na ito, napansin din ni Aliyang sina Kuya Chong at Zhang Shengjie, at inakala pa rin silang mga halimaw. Mabilis na tinapik ni Zhou Xingkai ang kanyang balikat. Huwag kang matakot, hindi sila mga halimaw. Nandito sila partikular upang protektahan tayo. Kulang tayo sa lakas tao ngayon. Dadalhin kita upang makilala ang ating pinuno. Sa pamamagitan ng paraan, ito ang mga pananim na itinanim namin. Sabi ni Aliyang, masyado kayong ridiculous. Talagang nagtatanim kayo sa isang gubat ng mga plant creatures. Sumagot si Zhou Xingkai, wala iyan. Kasabay nito, itinapon niya kay Aliyang ang isang prutas mula sa isang plant creature. Nang tingnan ang gumagalaw na prutas sa kanyang kamay, hindi maiwasan ni Aliyang na pawisan ng malamig at agad itong itinapon. Pinaalalahanan siya ni Zhou Xingkai, huwag kang matakot. Ang bagay na ito ay essentially isang plant creature, tulad ng mga halimaw na sinunog lang natin. Ngunit hindi lang ang bagay na ito ay high yield at madaling anihin. Isa rin itong napakahusay na pananim. Nagbayad ba kayo sa langit o ano? Ito ay lahat salamat kay Pinuno Xiaoyong. At ang mga pananim na ito ay maaaring magbago ng kanilang hugis sa kalooban ayon sa kagustuhan ng tao. Ito ay isang bagay na hindi kailanman naglakas loob na isipin ni Old He dati. Nang makita ito, ngumiti ako at nagtanong, Old He, mayroon ka pa bang ibang kahilingan? Sabihin mo lang silang lahat sa flower float ng sabay-sabay. Sabi ni Old He, hindi, sapat na iyan. Napaka-convenient na anihin ngayon, mabuti iyan. Ang reclamation ay nagpapatuloy ng maayos. Kung may iba pang mga plant creatures na sumalakay, sapat na sina Li Cheng at ang iba pa upang harapin sila. Oras na para pumunta at makilala ang mga cannibalistic beasts na iyon sa kanlurang suburbs. Pagkatapos, kinuha ko si Kuya Chong at agad na dumating sa kanlurang suburbs. Pinaalalahanan ni Kuya Chong, mayroong sumusunod sa atin. Manang, napansin ko, ang kanilang lakas ay katumbas ni na Zhang Qi at ang iba pa. Nagtanong si Kuya Chong, ano ang gagawin natin? Ngumiti ako ng bahagya, ano pa ang magagawa natin? Lahat sila ay karagdagang pagkain para sa iyo. Sa oras na ito, ang walang kaalam-alam na babaeng may pulang buhok ay malapit ng kumilos, ngunit bigla siyang pinigilan ng matipunong lalaki. Anong hinihintay mo? Mag-ingat na baka maunahan ka ng iba. Sumagot ang matipunong lalaki ng bahagya, naunahan na ng iba. Nakita ko ang higit sa 100 cannibals na lumitaw sa harapan ko, na tinitingnan ako ng may excitement. Ang babaeng may maikling buhok na nangunguna ay dinilaan ng kanyang mga labi. Hi, 2 top-grade ingredients na hindi pa namin nakatagpo dati. Isa siyang purong evolver. Hindi pa ako nakakita ng isa dati. Nagtataka ako kung gaano ako magiging mas malakas pagkatapos kong kainin siya.
Teka, sino ang lalaking nasa tabi niya na may maskara? May kakayahan ba siyang kontrolin ang mga zombie? Baka kung kainin ko siya, maaari kong kunin ang kakayahan na iyon para sa sarili ko. Sa ganoong paraan, sigurado akong mananalo ako laban sa lalaki sa hilagang suburbs. Sa oras na ito, sinisisi pa rin ng babaeng may pulang buhok ang matipunong lalaki. Tingnan mo, may iba nang nakona sa kanila. Ngunit ngumisi lang ang matipunong lalaki. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Masama ba o maganda na may ibang nakona sa kanila? Pagkatapos niyang magsalita, bumagsak ang panga ng babaeng may pulang buhok sa pagkabigla. Paano iyan posible? Dahil sa loob lang ng ilang segundo, ang mga cannibals na sobrang mayabang kanina ay ngayon ay binubugbog na ni Kuya Chong, sumisigaw at umiiyak. At sa panig ko, isang hiwa, isang patay. Nang makita ito, tumakas sa takot ang mga nakaligtas na cannibals. Paano magiging posible ang ganoong baluktot na pag-iral? Takbo, takbo, ngunit saan ko bibigyan ng pagkakataon na mabuhay ang mga taong ito? Sa oras na ito, isang cannibal na ang gumagapang patungo sa panig ng matipunong lalaki. Nang makita ito, nagmura ang babaeng may pulang buhok, walang yaka, huwag kang tumakbo sa direksyon na ito. Sinusubukan mo ba akong ipapatay? At kinuha ko ang isang piraso ng rebar mula sa lupa, itinaas ito. Tinarget ito sa cannibal, at inihagis ito na may malakas na whoosh. Sa isang iglap, ang rebar ay parang isang bala, lumilipad sa harap ng cannibal. Sa isang kisap mata, hindi pa ito nagkaroon ng oras upang mag-react bago ang rebar ay tumagos sa likod nito. Pagkatapos ay bumaril ng diretso sa pader sa harap ng matipunong lalaki, na labis na kinatakutan ang dalawa na ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng hindi sinasadya. Sa kabutihang palad, hindi ko natuklasan ang kanilang pag-iral. Ang mga taong ito ay hindi masama sa lakas. Dapat ay mayroon silang variant course. Kaya, ginantimpalaan ko silang lahat kay Kuya Chong. Di nagtagal, maingat na inilabas ng matipunong lalaki ang kanyang ulo. Nang makita ito, nagtanong ang babaeng may pulang buhok, wala na sila. Sumagot ang matipunong lalaki, wala na sila. At 3 katawan lang ang kinain nila. Kaya ang malaking tumpok ng mga tira-tira na ito ay lahat para sa atin upang tamasahin. Mukhang hindi ganoon kalaki ang gana ni Kuya Chong. Matagal siyang kumain at 3 lang. Sinabi ni Kuya Chong na ang kanyang katawan ay ganoon lang kalaki, at ang pagkain ng ganoon karami ay kanyang limitasyon na. Ngunit saktong-sakto, isang kakaibang ingay ang nanggaling sa paligid. At agad kong natuklasan ang direksyon ng tunog. Kinuha ko ang aking sandata at naglakad patungo sa tunog. Sa oras na ito, isang lalaking may salamin at may hawak na crossbow ang lumabas. Lahat kayo, bumalik kayo. Isa pang hakbang at babarilan ko kayo. Mukhang ang lalaking may salamin ay isang ordinaryong tao lang. Hindi niya alam kung saan ako nanggaling, at hindi niya maiwasang lunukan ang isang bungkus ng laway. Nang makita ito, agad kong ikinalat ang aking mga kamay at ipinaliwanag, Kuya, huwag kang mag-excite. Ordinaryong tao ako, hindi cannibal. Ngunit sa sandaling ito, ang lalaking may salamin ay sobrang kinakabahan. Huwag kang gumalaw. Sinabi ko sa iyo na bumalik ka. Kasabay nito, ang crossbow sa kanyang kamay ay bumaril. At dahan-dahan ko lang na iniunat ang aking kaliwang kamay at nahuli ang bala ng kanyang crossbow gamit ang 3 daliri lang. Nang makita ito, nagulat din ang lalaking may salamin. Paano iyan posible? Talagang mabilis siyang mag-react upang mahuli ang bala ng crossbow gamit ang kanyang mga hubad na kamay. At hindi ko siya binigyan ng anumang oras upang mag-react. Nag-flash ako sa harap niya at sinampal ang crossbow palabas sa kanyang kamay na may malakas na smack. Lahat kayo na nagtatago sa likod, lumabas kayo. Hindi kami mga cannibals. Nang makita ito, isang babae ang nagtanong ng tentative, kung ganoon, sino ka? Pagkatapos ng ilang paliwanag, ang grupo ng mga survivors na ito ay halos naintindihan. Mukhang nakahanap ka ng paraan upang labanan ang mga zombie nang hindi kumakain ng tao. Ang galing! At nagtanong din ako ng may pagkalito, saan kayo nagpaplanong pumunta sunod? Sumagot ang lalaking may salamin, mayroong Westwind Steel Plant sa katimugang suburbs. Nagkokolekta sila ng impormasyon tungkol sa mga survivors na may radio dati. Pupunta sana kami doon, ngunit naisip namin, isang grupo lang sila ng mga ordinaryong tao. Imposible para sa kanila na pigilan ang pagsalakay ng mga cannibals na ito. Sa oras na ito, itinaas ko ulit ang aking mga pagdududa.
Mayroon bang mas ligtas na lugar kaysa sa West Steel Plant? Sabi ng lalaking may salamin, mayroong isang komunidad ng tao sa hilagang suburbs. Nangangaso sila ng mga cannibals. Pupunta sana kami doon. Narinig lang namin ito mula sa mga cannibals na iyon, kung hindi ay hindi kami maglakas loob na pumunta ng basta-basta. Narinig ko na ang pinuno ng komunidad na iyon ay isang tunay na powerhouse. Kaya niyang harapin ang 5 o 6 na cannibals ng mag-isa. Ang kaligtasan doon ay ganap na nakasalalay sa kanya. Ganap na nakasalalay sa kanya. Mayroong hindi bababa sa 1,000 cannibals sa mga kanlurang suburbs na ito. Kaya ba niyang protektahan silang lahat ng mag-isa? Sabi ng lalaking may salamin, karamihan sa mga cannibals ay kumikilos ng mag-isa. Bihira silang bumuo ng mga grupo. Sa oras na ito, isang binata sa likod niya ang sumalungat sa kanyang pahayag. Hindi iyan tama. Noong isang araw, nakita ko ang mga cannibals na nagtitipon, na parang may pinaplano sila. Ngunit sa susunod na segundo, nagalit ang lalaking may salamin. Sinabi ko na sa iyo, hindi maganda ang iyong kalagayan kamakailan. Malamang na napagkamalan mo ang isang panaginip bilang katotohanan. Ang mga cannibals ay mag-aaway sa kanilang sarili pagkatapos na magtipon, kung hindi ay hindi ako nabuhay hanggang ngayon. Kuya, huwag mo siyang pakinggan. Gusto lang niyang pumunta sa West Steel Plant dahil baka nandyan ang kanyang kapatid. At sinabi ko na sa iyo ng maraming beses, ang tsansa na buhay pa ang kapatid mo ay halos 0. Kahit na pumunta tayo, malamang na mamamatay tayo doon. Kaya ba ng West Steel Plant na pigilan ang mga cannibals? Baka sila mismo ay mga cannibals. Nang marinig ito, ngumiti ako at sumagot, tama ka. Ang orihinal na mga pinuno ng West Steel Plant ay talagang 2 cannibals. Ngunit pinatay ko na sila. Sa pamamagitan ng paraan, ano ang pangalan ng kapatid mo? Baka kilala ko siya. Nang marinig ito, malakas na sumagot ang binata, ang pangalan ng kapatid ko ay Li Cheng. Siya ay orihinal na isang auxiliary police officer sa katimugang suburbs. Kuya, narinig mo na ba siya? Buhay pa ba siya? Nang marinig ito, ngumiti ako at sumagot. Anong coincidence? Medyo pamilyar ako kay Li Cheng. Nasa West Wind Plant siya ngayon, tinutulungan ako na pamahalaan ang lupain ng sakahan. Sa mga salitang ito, tuwang-tuwa na nagtanong ang binata, seryoso ka ba? Kahit ang agrikultural na produksyon ay naibalik na. Ang galing! Sinabi ko na sa iyo na dapat tayong pumunta sa West Wind Plant. Ngunit saktong-sakto, pinutol ng lalaking may salamin ang binata at tinanong ako kung sino talaga ako. Hindi ako naniniwala na ang ganoong coincidence ay mangyayari. Sinusubukan mo ba kaming lokohin na pumunta doon at pagkatapos ay papatayin kami upang kainin ang aming laman? Nang marinig ito, wala akong masabi. Kung gusto ko talagang kainin kayo, kailangan ko pa ba kayong lokohin? Ngunit saktong-sakto, sa isang malakas na, bang, isang bala ang humadyabi sa harap ng aking mukha. Nang makita ito, sumigaw ang lalaking may salamin, anong ginagawa mo? Sumagot ang bata, pasensya na, hindi ko sinasadyang magpaputok. Ngunit sa susunod na segundo, ang mga dagandong ng mga cannibals ay nanggaling sa malayo. Nagmura ang lalaking may salamin, naakit ng putok ang mga cannibals. Mabilis niyang sinabi sa lahat na magtago sa gusali. Nang makita akong hindi gumagalaw, mabilis na nagpaalala ang lalaking may salamin, halika na, ayaw mo bang mabuhay? Kahit na mayroon kang ilang kasanayan, hindi ka makakatapat sa isang grupo ng mga cannibals. Nang marinig ito, ngumiti lang ako ng bahagya. Hindi mo ba sinabi na ang mga cannibals ay mag-aaway sa kanilang sarili kapag nagtitipon? Sumagot ang lalaking may salamin. Iyan ay kapag naghahati sila ng mga spoils pagkatapos kanilang patayin. Kalimutan mo na, aalis na muna ako. Maaari kang manatili dito kung hindi ka takot sa kamatayan. Pagkapasok pa lang niya, sinabi niya sa lahat na i-lock ang pinto. Bilasan ninyo, magtago kayo ng mas malalim hanggat maaari. Paparating na ang mga cannibals. Lahat ay nagtago sa isang napakasikretong silid. Sana ang bata ay hindi tayo isuko mamaya. Di nagtagal, isang grupo ng mga mabangis na cannibals ang pumaligid sa amin. Ngunit nang makita nila ako, naguluhan sila. Bakit isang tao lang? At tinanong nila ang isa pang grupo ng mga cannibals. Kinain ninyo ba ang iba pa? Sabi ng lalaking cannibal na nangunguna, anong pinagsasabi mo? Kaka-rating ko lang din. Sabi ng babaeng cannibal nang may excitement, sa pamamagitan ng paraan, napansin ninyo ba?
Ang lalaking ito ay hindi ordinaryong pagkain. Ang pagkain sa kanya ay parang kumakain ng 12-dosenang mga ordinaryong survivors. Pinagmamasdan ng lalaking may salamin ang lahat mula sa bintana. Mahigit sa 10 cannibals ang nagtipon, at marami pa ang dumarating. Tapos na ang batang iyan. Malamang ay walang matitira kahit buto. Sa oras na ito, kumilos ang lalaking cannibal. Ang una na ito ay akin. Nang makita ito, umakma lang ako sa gilid at umiwas sa kanyang atake. Ang cannibal ay nawala ng balanse at bumagsak ng flat sa kanyang mukha. Nang makita ito, nag-exclaim ang iba pang mga cannibals, "Walang ya, ang bilis." At sinabi ko lang ng mahina sa mga cannibals, upang makatipid ng oras, maaari kayong lahat na sumama sa akin. Ang mapaghamon na pahayag na ito ay ganap na nagpagalit sa mga cannibals. Naglakas loob kang hamakin kami. Mga kapatid, sige at sugurin na natin siya. At nagbigay lang ako kay Kuya Chong ng isang tingin, na nagsenyas na silang lahat ay sa kanya. Dapat mong sunugin ang ilang enerhiya upang makakain ka ng mas marami mamaya. Pagkatapos kong magsalita, isang big-bearded cannibal ang sumugod. Nang makita ito, yumuko ako upang umiwas sa kanyang atake, pagkatapos ay bumaril sa tuktok ng ulo ng Big Beard, na naging dahilan upang hindi niya ako matamaan. Nang makita ito, nag-exclaim ang lalaking may salamin, "Walang ya." Kaya niyang tumalon ng ganoon kataas. Anong uri ng halimaw ang bata na ito? Sobrang baluktot ito. Isang cannibal sa gilid ay nagulat din. Ang pisikal na kalagayan ng lalaking ito ay malinaw na mas mataas kaysa sa atin. Kasabay nito, lumingon siya at tumakas ng hindi tumitingin sa likod. Ang halimaw na ito ay hindi natin kayang harapin. Takbo, o mamamatay tayo. Ngunit bago pa siya makatakbo ng ilang hakbang, binaril siya sa likod ng ulo. Sinusubukan mong tumakas. Imposible iyan. Hindi ko hahayaan na kahit isang cannibal ay makalabas dito ng buhay. Pagkatapos ay tumingin ako kay Kuya Chong at sinabi sa mga cannibals, "Kung kaya ninyo siyang talunin, ililigtas ko ang inyong mga buhay ngayon." Nang marinig ito, naguluhan si Kuya Chong. Medyo sobra na ito. Nang marinig ito, sumugod ang mga cannibals nang walang salita. "Lahat, sugurin na natin siya at patayin natin siya." Ngunit ang mga mata ni Kuya Chong ay biglang kumitid, at isang murderous aura ang sumambulat mula sa kanyang mga mata. Pagkatapos, sumuntok siya ng walang pag-aalinlangan, na tumagos sa tiyan ng isang cannibal sa mismong lugar. Sa isang iglap, isang grupo ng mga cannibals ang binugbog ni Kuya Chong, hindi makapag-ingat sa kanilang sarili. Nag-exclaim ang babaeng cannibal na nataranta, "Paano ito posible? Huwag na nating pag-usapan ang lalaking iyon na may baril sa itaas. Hindi pa natin kaya talunin ang lalaking ito sa harap natin." At hindi ko na gusto pang mag-aksaya ng oras, kaya kinuha ko ang aking sandata at nagsimula ng isang walang pinipiling atake. Ang lalaking may salamin, sa itaas ay natulala din sa eksenang ito. Sila lang dalawa, talagang nilipol nila ang grupo na ito ng mga cannibals. Pagkatapos na linisin ang mga cannibals, agad kong nagsenyas sa lalaking may salamin at sa iba pa na lumabas. Ligtas na ngayon. Tumingin ang lalaking may salamin at ang iba pa sa mga bangkay sa ibaba ng may pag-aalinlangan. Pagkatapos ay agad silang gumawa ng desisyon. Pinag-isipan na namin ito. Nagdesisyon kaming sumali sa Westwind Steel Plant. Nagtataka ako kung kaya mo kaming tanggapin. Nang marinig ito, sumagot ako, "Walang problema. Ngunit kailangan mo akong dalhin sa North Suburb Settlement na binanggit mo." Naguluhan ang lalaking may salamin. "Para saan ka pupunta doon?" Ipinaliwanag ko, "Dahil gusto kong kumpirmahin kung kinakailangan na patayin ang lahat ng mga taong binanggit mo." Kasabay ng pagpunta ko sa North Suburb Base, 7 cannibals ang naglunsad ng atake dito. Ngunit sa tunog ng mga bote na kamakalabog, lumabas ang pinuno ng North Suburb Base, si Kuya Feng. Ang nagsalita ay ang kanyang anak na babae. "Tatay, ang pagharap sa napakaraming cannibals ay masyadong marami para sa iyo." Ngunit alam na alam ni Kuya Feng sa kanyang puso na kung hindi siya pupunta, walang sinuman sa North Suburb Base ang makakaligtas. Kaya, mabilis niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na isara ang tarangkahan. Huwag hayaan na kahit isang cannibal ay makapasok, at huwag hayaan na kahit isang tao ay makalabas. Kasabay nito, tumapak siya ng malakas sa lupa at lumundag sa grupo ng mga cannibals. Sa oras na ito, napansin din ng mga cannibals ang pagdating ni Kuya Feng. Nagkaisa sila sa pagdesisyon,
mag-team up tayo at patayin natin siya. Pagkatapos ang lahat ng laman tao sa settlement ay magiging sa atin. Pagkatapos ay aatakehin na sana nila si Kuya Fang, ngunit sa susunod na segundo, nagbago ang ekspresyon ni Kuya Fang, at ang mga ugat ng dugo sa kanyang katawan ay naging nakikita sa kanyang balat. Sa isang biglaang dagandong mula kay Kuya Fang, naging isang halimaw siya na natatakpan ng mga spikes, patuloy na gumagawa ng wow-awa na tunog. Agad na natakot ang 7 cannibals. Ito ba ang kapangyarihan ng lalaking iyon? Ngunit mula sa pangit na anyo ng bagay na ito, mas baluktot pa ito kaysa sa atin. Ngunit nang isipin nila ang sariwang laman tao na maaari nilang kainin pagkatapos na patayin siya, sumugod ang mga cannibals ng walang pag-aalinlangan. Agad, ang mga kamao at bato ay bumagsak kay Kuya Fang. Ngunit ang nakakagulat sa mga cannibals ay pagkatapos lang ng isang round, ang ilan sa kanila ay may mga sirang braso o nawala ng mga binti, na parang sila ay inilagay sa isang higanteng meat grinder. Sa ilalim ng mabangis na atake ni Kuya Fang, ang mga cannibals ay kasing babasagin ng salamin. Di nagtagal, ang 7 cannibals ay patay na o may kapansanan. Ngunit ang sitwasyon ni Kuya Fang ay hindi rin mas maganda. Siya ay paralisado sa lupa, patuloy na humihinga ng may pag-aalala. Ang ilang natitirang cannibals ay gusto pa sanang lumaban, ngunit sa isa pang dagandong mula kay Kuya Fang, ang mga natitirang cannibals ay lahat ay naging mga bangkay. Ngunit pagkatapos ng labanang ito, si Kuya Fang ay nasa bingit na ng kamatayan. Ang lahat ng ito ay nakita ng mga survivors, ngunit hindi sila naglakas loob na pumunta at tumulong, dahil hindi makontrol ni Kuya Fang ang kanyang sarili sa kanyang mutated state at maaaring patayin pa ang kanyang sariling mga tao. Ngunit saktong-sakto, ilang survivors ang nagmakaawa, hindi na siya makagalaw. Kung hindi natin siya tutulungan, hindi siya makakain ng mga bangkay ng cannibal. Tiyak na mamamatay siya. Buksan ang tarangkahan, handa kaming isugal ang aming buhay para sa kanya. Sa oras na ito, umiiyak na ang anak na babae ni Kuya Fang. Sinabi lang ng tatay ko na, walang sino man ang pinapayagan na lumabas. Pasensya na, lahat. Ngunit ang mga survivors ay hindi na nag-alala pa sa sandaling ito. Tigilan na ang pag-aalinlangan. Buksan ang tarangkahan. Handa kaming lahat na sumugal, kaya huwag kang mag-alala. Habang dahan daw ang bumubukas ang tarangkahan ng base, ilang survivors ang sumugod patungo sa posisyon ni Kuya Fang. Nang makita ito, sumigaw si Kuya Fang upang pigilan sila. Bumalik kayo. Anong ginagawa ninyo? Ayaw nyo bang mabuhay? Ngunit sa sandaling ito, ang mga survivors ay mayroon lang isang iniisip. Hindi namin kayang panuurin ka na mamatay. Kapag namatay ka, ang buong settlement ay matatapos. Kasabay nito, itinapon nila ang mga bangkay ng cannibal. Lahat, lumayo kayo sa bibig na iyan. Habang isang bangkay ng cannibal ang nilunok, ngunit ang grupo ng mga tao na ito ay hindi pa nakakita ng ganoong madugong eksena dati, lahat sila ay natakot at natulala. Ang isa sa mga survivors ay hindi maiwasan na magsuka. Habang mas marami pang bangkay ang ipinadala, ang katawan ni Kuya Fang ay bumuti rin. Ngunit saktong-sakto, isang figure ang biglang lumitaw. May isa pang grupo ng mga cannibals ang dumating. Bakit naging ganoong kaina ang halimaw na ito? Mukhang nagkaroon lang siya ng isang mabangis na labanan sa ating sariling uri. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ng lalaking may mahabang buhok na maglaway. Maganda, ang ating sariling uri ang nagbigay daan para sa atin. Napakaswerte natin. Sa oras na ito, natuklasan din ng mga tao ang pag-iral ng mga cannibals. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi pa ganap na nakakabawi si Kuya Fang. Malamang ay hindi siya makakatapat sa kanila. Sa oras na ito, turno natin na protektahan si Kuya Fang. Sa sandaling ito, nasa daan ako patungo sa panig ni Kuya Fang. Saktong-sakto na sinabi ng lalaking may salamin, ang bilang ng mga cannibals dito ay malinaw na lumiliit. Sa oras na ito, pinaalalahanan ng lalaking may salamin, hindi na tayo malayo sa ating destinasyon. Bigla, isang putok ng baril ang tumunog mula sa malayo. May putok sa unahan. Ang tunog ay nanggagaling sa direksyon ng North Suburb Base, at hinusgahan ko rin mula sa putok na ang distansya ay mas mababa sa 1 kilometro. Mukhang malapit na talaga tayong dumating. At ang sitwasyon ng mga survivors sa panig ni Kuya Fang ay hindi masyadong maganda. Ang ilan ay direkta na pinutulan ng ulo, ang iba ay pinutol sa kalahati sa baywang. Ang baril ng anak na babae ni Kuya Fang ay isang walang silbi na paglaban lang.
Walang ya, lalabanan kita. Sa oras na ito, isang malabog na cannibal ang sumugod. Maliit na babae, ang iyong laman ay mukhang napakalambot at makinis. Kasabay nito, direkta niyang tinanggal ang baril mula sa kanyang kamay. Maging isang mabuting babae ka lang at hayaan mo kaming magkasama na magsaya muna. Ang iyong katawan ay masyadong malambot at nakakatukso. Ang kuya ay magiging gentle. Ngunit sa huling sandali, si Kuya Feng, nakakatapos lang na makabawi ng kaunting lakas, ay biglang sumuntok, na direkta na pinunit ang cannibal sa kalahati sa baywang. Ang anak na babae ni Kuya Feng ay nawalan din ng balanse at bumagsak sa lupa. Sa malapitan, mayroon siyang 3 galos sa kanyang braso. Nang makita ito, nagulat din ang iba pang mga cannibals. Walang ya, ang halimaw na ito ay nasa ganoong kalagayan, at mayroon pa siyang lakas upang lumaban. Magtrabaho tayo ng sama-sama at patayin muna natin siya. Kasabay nito, ilang tao ang naglunsad ng isang mabangis na atake kay Kuya Feng mula sa iba't ibang direksyon. Nang makita na ang oras ay hindi tama, hinailan ng mga tao ang anak na babae ni Kuya Feng at aalis na sana. Hindi na tayo maaaring manatili dito. Sumama ka sa akin. Sa oras na ito, si Kuya Feng ay nasa bingit na ng kamatayan, ngunit nag-aalala pa rin siya. Sa kaligtasan ng kanyang anak sa kanyang puso. Takbo, bilasan ninyo. Ngunit saktong-sakto, isang matalim na tunog ng isang bagay na dumadaan sa hangin ang biglang tumunog. Nang tumingin sa itaas, ito ay isang bato na tumitimbang ng ilang tonelada. Sa isang malakas na boom, bumagsak ito, agad na dinurog ang katawan ng isang cannibal at pinaghiwalay si Kuya Feng at ang mga cannibals. Nang makita ito, agad na lumingon ang mga cannibals. Isang grupo ng mga survivors ang tumingin din dito. At ang mga dumating ay ako at si Kuya Chong na dumating sa tamang oras. Ang mga cannibals ay hindi naglakas loob na kumilos ng basta-basta. Isa pa bang grupo ng mga cannibals? Ngunit isang teammate sa likod niya ang nagsabi, hindi iyan tama. Ang halimaw na iyon ay malinaw na hindi isang cannibal. Ngunit sino ang makakagarantiya na ang mga cannibals ay hindi lahat magiging ganito sa huli? Nang marinig ito, umubo lang ako ng ilang beses upang hindi matawa. Si Kuya Chong ay sobrang nahiya na pinawisan siya ng malamig. Ngunit ang mga cannibals ay mabilis na naintindihan. Mukhang hindi sila ating uri. Ang halimaw na iyon ay walang aura ng ating uri. Ang katabi niya ay isang purong evolver. Bilang tugon, ngumiti lang ako ng bahagya. Sige, Kuya Chong. Nang marinig ito, inunat ni Kuya Chong ang kanyang mga balikat. Ang maruming trabaho ay laging sa akin. Kasabay nito, bumaril siya sa isang pagsabog ng bilis. Ang mga cannibals, na hindi alam ang lakas ni Kuya Chong, ay hindi rin natakot. Isang hamak na zombie, hindi ko nga alam kung gaano karami na ang napatay ko. Ngunit bago pa niya matapos, natumble siya ni Kuya Chong sa lupa sa isang sipa. Lahat sa field ay natulala. Anong uri ng halimaw iyan? Paano siya magiging ganoon kalakas? Malamang ay mas malakas pa siya kaysa kay Kuya Feng. Nang makita ito, ipinaliwanag ng lalaking may salamin, huwag kayong mag-alala, sila ay mga powerhouses mula sa katimugang suburbs. Sa mga salitang ito, nagulat ang lalaking may sombrero. Powerhouses mula sa katimugang suburbs. Akala ko si Kuya Feng na ang pinakamalakas sa magulong mundo na ito. Talagang hindi ko inaasahan. Sa oras na ito, naguluhan din ang mga cannibals. Ano ang nangyayari sa zombie na ito? Bakit siya sobrang baluktot na malakas? Ayos lang, huwag kayong matakot. Sama-sama na tayo. Tiyak na mapapatamba natin siya. Ngunit lahat sila ay sumang-ayon, ngunit walang kahit isang cannibal ang naglakas loob na sumugod at kumilos. Walang ya, kayo na muna, susunod lang ako. Kung hindi kayo pupunta, paano ako pupunta? Ang eksenang ito ay nagpaguluhan kay Kuya Chong. Ngunit ilang walang alam na cannibals sa likod niya ang bumaling ng kanilang target sa akin. Dahil ang lahat kayo ay ganoong katuso, hindi na rin ako magpipigil. Ang purong evolver na ito ay akin. Nang makita ito, ang aking mga mata ay biglang kumitid. Pagkatapos ay dahan-dahan kong iniunat ang aking kanang kamay, at sa isang kisap mata, tumagos ako sa dibdib ng isang cannibal. Agad, isang bungkus ng itim na dugo ang sumambulat mula sa kanyang bibig. Ang iba pang mga cannibals ay agad na huminto sa kanilang mga paggalaw nang makita ito. Walang ya, ang lalaking ito ay mas malakas pa kaysa sa halimaw na iyon. Walang ya, kayo na, aalis na ako dito.
Ngunit paano ko sila bibigyan ng pagkakataon na mabuhay? Ikanaway ko ang aking palad, at 5 baging ang bumaril, na direkta na tumagos sa dibdib ng mga cannibals. Kasabay nito, ang lahat ng mga cannibals ay ganap na nalipol. Ang lalaking may sombrero ay hindi pa nakakakita ng ganoong eksena dati. Demonyo, demonyo. Ito ay isang demonyo. Sinenyasan siya ng lalaking may salamin na huwag matakot. Nasa panig natin sila. Sa oras na ito, si Kuya Feng sa lupa ay nasa bingit na ng kamatayan. Ngunit naglunsad pa rin siya ng atake sa akin sa kanyang subconscious. Hindi ko inaasahan na ang bilis ng atake ng lalaking ito ay ganoong kabilis. Hindi ako nag-ingat at ang aking braso ay nagalusan. Anong uri ng halimaw ang ito? Kasabay nito, bumaril ang baging sa aking kamay, lumilipad sa harap ni Kuya Feng sa isang kisap mata. Pagkatapos, sa ilang, swoosh, na tunog, si Kuya Feng ay mahigpit na itinali sa mismong lugar. Ngunit hindi ko inaasahan na ang kanyang depensa ay ganoon kataas. Pagkatapos hilahin ng matagal, hindi man lang ito nasira. Ang bagay na ito ay sobrang nakakasulasok. Ngunit hindi ko alam kung kaya mong makatiis sa isang pagbagsak. Kasabay nito, itinapon ko siya ng direkta sa hangin. Ngunit ang anak na babae ni Kuya Feng sa gilid ay hindi na makatiis. Tatay, huwag. Nang marinig ito, agad kong pinigilan ang aking atake. Lumuhad ang anak na babae ni Kuya Feng sa harap ko na may thud. Pakiusap, iligtas mo ang tatay ko. Nang marinig ito, nagtanong ako ng may pagkalito, iligtas sino? Ibig mong sabihin ng tumpok ng karne ng halimaw na ito. Mabilis na sumagot ang anak na babae ni Kuya Feng, oo, siya ang tatay ko. Inaatake ka lang niya dahil nasa out of control state siya. Pakiusap, huwag mo siyang patayin. Kaya, sinabi ko muna, baluktot na siya sa kalagayan na ito, kaya pa ba niyang bumalik sa kanyang anyo ng tao? Mukhang kailangan din niyang kumain ng mga bangkay tulad ni Kuya Chong. Kaya, itinapon ko ang 2 cannibals. Di nagtagal, nagsimulang ngumunguya ang halimaw sa katawan ni Kuya Feng. Agad, sobrang nasulasok ako na hindi ko man lang kayang tumingin. Ngunit hindi ko inaasahan na ang taong ito, si Kuya Chong, ay nasusuka rin. Nang makita ito, sinenyasan ko siya, anong nakakasuka doon? Hindi ka rin mas maganda kapag kumakain ka. Sa oras na ito, ang lalaking may sombrero, na nakabawi na, ay sumigaw, Kuya, sumama ka sa amin sa loob ng settlement muna. Tungkol naman kay Kuya Feng, maaari lang natin siyang iwan dito. Pagkapasok pa lang namin sa settlement, lahat ay lumuhad na may thud. Salamat sa iyong tulong ngayon, benefactor. Kung hindi, kami at si Kuya Feng ay tiyak na namatay. Sabi ko, wala iyon. Gaano nakatagal ang settlement na ito? At ano ang sitwasyon sa Kuya Feng na iyon sa labas? Nang makita ito, ipinaliwanag ni Xiaoping, ang anak na babae ni Kuya Feng, sa isang mababang boses, ang tatay ko, siya ay isang infectee ng mimic flesh. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang termino na mimic flesh. Ano iyon? Ipinaliwanag ni Xiaoping, ang anak na babae ni Kuya Feng, ito ay isang kahanga-hanga ngunit labis na mapanganib na organismo. Una naming natuklasan ito sa mga ligaw na hayop. Sa simula, inakala namin na ito ay isang uri lang ng sakit na protozoan, ngunit pagkatapos na i-cultivate ito, nagulat kami na nalaman na ang life form na ito ay maaaring gayahin ang anumang cell na nilamon nito, at mayroon din itong mas mahusay na mga functions at properties kaysa sa mga cell na nilamon nito. Bagaman hindi ito sumusunod sa mga patakaran ng etika, nagdesisyon pa rin ang aking mentor na lampasan ang supervision at lihim na magsagawa ng mga eksperimento sa tao. At sa loob ng wala pang 1 linggo, ang mga cancer cells sa katawan ng pasyente ay ganap na naalis. Tinawag namin itong God cell, ngunit sa oras na iyon, ang sakuna ay dumating na. Ang MCT at SCT ay nasa kaguluhan na, at ang mga refugee ay umaagos mula sa mga nakapaligid na lungsod. Naging naive kami na isipin na ang God cell ay ang susi sa paglutas ng sakunang ito, ngunit hindi namin inaasahan na ang tinatawag na susi na ito ay ang sakuna mismo. Pagkatapos ng apocalypse, ang orihinal na matatag na mimic tissue ay biglang nawala ng kontrol. Ang mimic flesh ay hindi titigil sa paglamon hanggang ang lahat ng mga cells at tissues ng infected person ay mapalitan. Ang sangkatauhan ng infected person ay unti-unting mawawala at mapapalitan ng kalikasan ng mimic flesh mismo.
Nagsisimula silang hindi makontrol na gustong i-infect ang mas maraming tao. Habang lumilipas ang oras, ang mimic flesh tissue ay unti-unting makakalimutan ng structural information ng host, at sa huli ay babalik sa isang tumpok ng karne na hindi na maaaring muling hubugin. Ang pagkawala ng pangkalahatang coordination ay nangangahulugan na walang mobility, at ang huling resulta ay withering dahil sa kakulangan sa nutrient. Kaya, habang pinapanatili pa nila ang kanilang sangkatauhan, magtitipon sila ng hanggat maaari. Ang katangian ng pag-uugali na ito ay lumikha ng kanilang huling destinasyon. Sa paglipas ng panahon, nabuo ang Sea of Flesh. Sa oras na ito, ang boses ni Kuya Feng ay biglang nanggaling sa likod. Ngayon ay naging isa ka na rin sa kanila. Mayroon kang sugat mula sa aking atake, tama. Kung ganoon, malamang ay wala ka ng masyadong oras na natitira. Umaasa sana ako sa iyo. Sa puntong ito, bumantong hininga si Kuya Feng. Ngunit sinenyasan ko si Kuya Feng na huwag mag-alala tungkol sa akin. Naalis ko na ang lahat ng tinatawag na mimic flesh na binanggit mo. Mayroon akong pisikal na kalagayan na 12-12 beses na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao, at ang aking immune system ay natural na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao. Kasabay nito, dahan-dahan kong iniunat ang aking palad, at ang mga bungkus ng mga sanga at dahon ay lumaki ng ligaw mula sa loob ng aking palad. Sa isang iglap, isang dagat ng mga halaman ang nabuo sa paligid namin. Mayroon akong mas kahanga-hanga at nakamamatay na life form na nagkakasama sa aking katawan. Nang makita ito, bumagsak ang panga ng lahat sa pagkabigla. Ito ay sobrang kamangha-mangha. Dahil sinabi mo na ang mimic flesh ay mayroong ganoong malakas na kakayahan sa mimicry, hindi ba nangangahulugan iyon na maaari itong I-shape ng direction ally? Kasabay nito, sinenyasan ko si Kuya Feng na i-infect ako ulit. Gusto kong subukan na paamuin ang bagay na ito. Nang marinig ito, hindi nag-atubili si Kuya Feng na pisilin ang isang tumpok ng karne. Sige, kasabay nito, itinapon niya ang tumpok ng karne sa akin. Ang tumpok ng karne na ito ay tila may sariling buhay, gumagalaw sa aking kamay, sinusubukang mag-fuse, ngunit nagtapos ito sa pagkabigo. Ang bagay na ito ay ganap na wala sa kontrol. Kapag nag-fuse, agad itong nagsimulang salakayin ako. Kaya ko lang silang patayin lahat. Kung ganoon, paano mo ito kinontrol? Nang marinig ito, ngumiti lang si Kuya Feng nang walang magawa. Hindi ko ito kinontrol. Sa katunayan, ako sila ngayon. Ang lahat ng mga tissues at laman sa aking katawan ay binubuo ng mimic flesh. Sa biolohikal na pagtingin, hindi na ako tao. At ang aking anyo ng tao ay matagal nang nawala. Ang sumusuporta sa akin ngayon ay isang pakiramdam ng responsibilidad batay sa pagiging rasyon. Ang topological structure information ng mga neurons ng aking utak ay hindi ganap na nawala. Kaya ko pa ring mag-isip bilang Zhou Jiaofeng at bahagya na labanan ang instinct ng mimic flesh. Ngunit nararamdaman ko na ang natitirang pagiging rasyon ay unti-unting nawawala. Tinatansya ko na hindi magtatagal bago hindi ko na makayanan na panatilihin ang aking sangkatauhan. Nagmamakaawa ako sa iyo na protektahan ang aking anak na babae na si Xiaoping at ang mga survivors na ito para sa akin. Handa akong gawin ang anumang utos mo sa mga araw na ang aking pagiging rasyon ay umiiral pa. Sa mga salitang ito, agad na bumuhos ang luha ni Xiaoping. Ngunit saktong-sakto, biglang nag-prompt ang sistema, nakuha ang kaalaman ng higit sa 2 uri ng sakuna, na-unlock ang serye ng misyon na Disaster Collector. Alamin ang tungkol sa maraming uri ng sakuna hanggat maaari, superphage virus at adaptive spore na kumpleto. Sunod, mimic aggregating protozoa. Gantimpala, 300 puntos. Mukhang ang superphage virus ay tumutukoy sa sakuna ng zombie sa M-City. Ang adaptive spore ay tumutukoy sa mga plant creature sa S-City, at ang mimic aggregating protozoa ay dapat ang mimic flesh. Mukhang may solusyon sa problema ni Kuya Feng. Kaya, tinanong ko si Kuya Feng, ang iyong huling destinasyon ay ang Sea of Flesh, tama? Kung ganoon, sasama ako sa iyo. Huwag kang mag-alala, curious lang ako. Tungkol sa mga survivors dito, madali iyon. Kasabay nito, kinuha ko ang aking walkie-talkie at tinanong kung sino ang libre sa panig ni Zhang Qi. Di nagtagal, nagpadala si Zhang Qi ng isang tao. Ngunit nang makita ni Kuya Feng kung sino iyon, natulala siya. Ang mga survivors ay sobrang nagulat din na bumagsak ang kanilang panga, dahil ang mga dumating ay sina Xiao Shuai at Zhang Shengji, ang mag-ama na duo.
Sa mga mata ng lahat, si Zhang Shengji ay parang isang halimaw. Nang makita ako, sumigaw si Xiao Shuai nang may excitement, Tio Xiaoyong. Nang makita si Xiao Shuai, naguluhan din ako. Zhang Shengji, bakit mo dinala si Xiao Shuai palabas? Magiging ayos ba ang asawa mo sa iyon? Ngunit bago pa sumagot si Zhang Shengji, agad na sinabi ni Xiao Shuai, Tio Xiaoyong, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Hindi na ako ordinaryo. Ipapalabas ko lang sa iyo ang kaunting bahagi ng aking kasalukuyang lakas. Kasabay nito, sumigaw si Xiao Shuai sa isang distansya, sige, sinusundan mo na kami sa buong daan na ito. Kung hindi ka lalabas, papasok kami. Sa mga salitang ito, ang eksena ay biglang naging tahimik. Ngunit ang ilang cannibal sa malayo ay sobrang nagulat. Nahanap kami, kaya ang grupo ng mga cannibals na ito ay lumabas ng walang anumang scruples. Ang lugar na ito ay dapat ang settlement ng tumpok ng karne na iyon, tama. Gusto kong makita kung anong uri ng powerhouse ang nangangailangan sa amin na makipagtulungan upang manalo. Kasabay nito, itinuro niya si Zhang Shengji na katabi niya. Ikaw na halimaw na may lahat ng mga galame, narinig mo ba ako? Ang rumor ay nagsasabi na isang tao ang maaaring harapin ng ilan sa amin na mga bagong tao. Ang lalaking iyon ay ikaw, tama. Nang marinig ito, nagsimulang magsenyas si Zhang Shengji ng ligaw ulit. Ako ay isang dayuhan, kakatapos ko lang bumaba sa eroplano. Hindi ko naiintindihan ang Ingles. Hindi ako taga rito. Kaka-rating ko lang. Hindi ko naiintindihan ang Martian language na sinasabi mo. Mabagal ang aking ulo. Kailangan mong ipaliwanag ito ng ilang beses. Ang Kuya Feng sa likod niya ay sobrang naguluhan din. Anong nangyayari? Napagkamalan nila ang lalaking iyon bilang ako. Sa oras na ito, ang mga cannibals ay hindi na makapag-ante. Maaga o huli, kailangan nating lumaban. Bakit hindi na lang natin sila patumbahin ngayon habang mas marami tayo? Nang makita ito, agad na sinabi ni Xiao Shuai sa kanyang tatay, manatili ka lang at manood, hayaan mo akong harapin ito. Ngunit hindi pa rin maayos na maorganisa ni Zhang Shengji ang kanyang pagsasalita. Pagkuha ng tinak ng isda, pagkain ng malambot na buto, mag-ingat, huwag pilitin. Pagkasabi pa lang niya, isang grupo ng mga cannibals ang sumugod. Bilang tugon, si Xiao Shuai ay hindi nataranta. Halika na, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ako. Kasabay nito, hinailan niya ang trigger ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ang mga reaksyon ng mga cannibals ay sobrang baluktot din. Bata ka, ang isang bagong silang na baka ay hindi takot sa isang tigre. Hindi mo ba alam na ang bilis ko ay isang bagay na hindi mo ordinaryong tao kayang mag-react? Ngunit sino ang mag-aakala, nagkamali ang taong ito sa pagtatansya. Ang bala ay direkta na tumama sa kanyang kaliwang bahagi. Pagkatapos, sa ilang click na tunog, nag-reload si Xiao Shuai na may bagong magazine. Sino ang nagsabi sa iyo na ordinaryong tao ako? Kasabay nito, iginalaw niya ang kanyang mga paa tulad ng isang multo, at sa isang kisap mata, nakapagpaputok siya ng 3 bala. Ngunit sino ang mag-aakala, ang cannibal ay hindi naglaro ng ayon sa mga patakaran at talagang naglunsad ng isang sneak attack kay Xiao Shuai mula sa likod. Ngunit ang reaksyon ni Xiao Shuai ay napakabilis, at naging dahilan siya upang hindi tamaan ang cannibal sa mismong lugar. Sa susunod na segundo, lumitaw si Xiao Shuai sa likod ng cannibal na may kanyang baril at hinaila ang trigger ng walang pag-aalinlangan, na direkta na tumagos sa ulo ng cannibal. Nang makita ito, natulala ang lahat. Sino ang bata na ito? Paano siya magkakaroon ng ganoong malakas na paraan? Ngunit saktong-sakto pagkatapos ng lahat na pulihin si Xiao Shuai, isa pang malakas na cannibal ang sumugod. Nang makita ito, agad na alam ni Xiao Shuai na masama ito. Walang oras upang umiwas sa distansya na ito. Ngunit saktong-sakto, kumilos si Zhang Shengji. Direkta niyang tumagos sa tiyan ng cannibal gamit ang isang galami at itinaas siya sa mismong lugar. Anak, ayos ka lang ba? Bumagsak ang panga ng lahat sa pagkabigla. Ang mga taong ito ay lahat mga halimaw. Sa oras na ito, ang iba pang mga cannibals ay nag-react din. Anong nangyayari? Ang lalaking ito ay mas malakas kaysa sa mga Rumors. Tama iyan, sabay-sabay na tayo. Tingnan natin kung gaano karaming galami ang mayroon ng lalaking ito. Hanggat mapapatamba natin siya, ang iba sa kanila ay mga snacks lang. Ngunit ikanaway lang ni Zhang Shengji ang kanyang kamay pasulong, at ang mga galami sa likod niya ay bumaril na may isang swoosh.
Pagkatapos, sa isang serye ng thud na tunog ng mga katawan na tinagos, isang grupo ng mga cannibals ang lahat ay napatay sa mismong lugar. Nagulat ang lahat. Ito ay sobrang ridiculous. Tio Xiaoyong, ano sa tingin mo ang performance ko? Nang marinig ito, sumagot ako, hindi masama. Kaya mong harapin ang dalawang cannibals nang walang problema. Mukhang hindi ka nagpapabies sa iyong training kamakailan. Ito ay lahat salamat sa lupain ng sakahan na itinayo mo, Tio Xiaoyong. Pagkatapos na kumain ang lahat ng pagkain, ang kanilang lakas ay bumuti. Kailangan mong malaman na ang mga pananim sa bukid ng flower float ay essentially ang tinatawag na mga plant creatures. Bagaman hindi sila maihambing sa mga ligaw na plant creatures na gumagala at nangangaso sa S-City, dapat ay naglalaman sila ng evolutionary energy. Ito ay isang hindi inaasahang pakinabang. Sa oras na ito, itinuro ni Xiao Shuai si Kuya Feng. Tio Xiaoyong, ano ang sitwasyon dito? Nang marinig ito, nag-isip ako ng sandali. Ngayon ay mayroon na akong larawan ng sitwasyon ng sakuna sa aking isip. Mga zombie, plant creatures, at ito, ang life form na pinangalanan nilang mimic flesh. Mukhang bawat lugar dito ay may sariling uri ng sakuna. Nagtataka ako kung anong klase ng kalaban ang susunod kong makakaharap. Samantala, sa ibang lungsod, libu-libong mutated ants at flying insects ang umaatake sa mga tao. Ngunit dahil sa sobrang dami nila, hindi sila kayang pigilan. Buksan ang gilid na pinto at tumakas. Bawat isa para sa kanyang sarili. Pagkasabi nito, nagmaneho sila palabas ng lungsod gamit ang isang armored vehicle. Ngunit dahil sa mutated ants at flying insects, hindi maraming tao ang nakatakas ng maayos. At ang ilang tao ay natrap sa lungsod, at ang naghihintay sa kanila ay kamatayan. Naayos ko na ang settlement ni Kuya Feng. Sa pagdaragdag ni Zhang Shengjie at Xiao Shuai, 20-30 cannibals ay hindi magiging sanhi ng anumang gulo. Ngunit saktong-sakto, bigla akong may natuklasang nakakagulat. Ang lalaking, ito sa loob ay dapat isang cannibal, tama. Nang marinig ito, sumagot si Kuya Feng, oo. Ginagamit ko siya para tukuyin ang mga mimic flesh infectees. Nalaman ko rin nang hindi sinasadya na ang mga cannibals ay walang gana sa mga taong infected ng mimic flesh. Hindi lahat ay kayang labanan ang instinct ng mimic flesh tulad ko. Mas mapanganib pa kami kaysa sa mga cannibals. Hindi kami nagpapakita, ngunit tahimik na ay infect ang mga malulusog na tao. Kaya kailangan ko siya para tumulong sa pagtukoy. Ngunit saktong-sakto, ang cannibal ay biglang nagsalita ng kakaiba. Ngayon, hindi mo na kailangang gumamit ng anumang paraan. Sasabihin ko sa iyo kung sino ang infectee. Nang marinig ito, nagulat si Kuya Feng. Ngunit ang cannibal ay naging mas at mas excited. Napaka-curious ako kung ikaw, na nawalan ng iyong sangkatauhan, ay magluluksa pa rin sa pagkawala ng isang anak na babae.